Ito ang mga taong ang problema ay hindi traffic, hindi presyo ng bigas, hindi jowang matagal mag-reply, kundi kung mabubuhay pa ba sila bukas. Welcome sa mundo ng mga nomads, mga taong araw-araw nilalabanan ang lamig na kayang magpatigas ng kahit na anong laman. Init na kayang magpapawis ng demonyo. Walang aircon, walang heater, walang comfort zone. Ang meron lang, tapang, diskarte at kapit sa buhay. Ito ang top 8 pinakamahirap na buhay nomads sa buong mundo. Humanda ka, bossing. Pagkatapos nito, mahihiya ka ng mag-inarte. Pa-subscribe naman dyan. Sa pangwalo, Masai. Matatagpuan sa East Africa, partikular sa Southern Kenya at Northern Tanzania. Nakatira sila sa savanna at mga damuhan na medyo tuyo. Tinatayang 1.5 hanggang 2 milyon ang kanilang populasyon. Ito ang nomads na mukhang malakas kasi kailangan. Ang Masai ay nabubuhay sa init, alikabok at baka. Pag may baka ka, buhay ka. Pag wala, nga. Pero kahit ganon, solid na nakatindig sila. Buo ang kultura at hindi basta-basta natitinag. Sa Masai culture, ang yaman ay hindi pera kundi baka. Mas maraming baka, mas mataas ang respeto. Kahit pumapasok ang modern world, baka pa rin ang sentro ng buhay nila. Sa pangpito, Even Key. Makikita sa pinakamalawak at pinakamalamig na parte ng mundo ng Siberia, Russia. May kaunti rin sa Northern China at Mongolia. Isa sila sa pinakamatandang nomadic groups ng Siberia. Libo-libong taon na silang reindeer herders, hunters at trackers. Sila ang tipo na tao na marunong magbasa ng bakas sa niebe. Marunong mabuhay kahit walang kahit anong modernong tulog. Nabubuhay sila sa minus 40 degrees Celsius na parang normal lang ang buhay. Konti lang ang kanilang populasyon, nasa 35 hanggang 40,000. Tahimik, hindi sikat, pero matitibay. Panganim, Bedouin. OG nomads ng Middle East. Disyerto, walang puno, walang tubig. Ang shade dito, sarili mong anino. Isa sila sa pinakasinaunang nomads ng mundo. Libo-libong taon nang palipat-lipat kasama ang camel, kambing at lakas ng loob. Milyon-milyon sa kabuuan ang kanilang populasyon. Pero ang tunay na nomadic Bedouin, unti-unti nang nawawala. Nakatira sila sa tent. Ang aircon, hangin na may kasamang buhangin. Nabubuhay sila sa camel, kambing at konting barter. Sa disyertong ito, pag nagkamali ka ng ruta, hindi ka maliligaw. Mawawala ka sa mundo. Hindi sila maingay, hindi maarte, tahimik lang pero matibay. Lap trip isipin pero sa disyerto, isang maling hakbang tapos ang kwento. Sunod, ang Himba. May mga taong tinatawag na Himba na nabubuhay sa disyerto ng Namibia, kung saan ang tubig ay parang VIP, bihirang dumating. Matatagpuan sila sa hilagang Namibia. Mga 50,000 pataas lang ang kanilang populasyon. Konti pero solid ang identity. Hindi sila naliligo sa tubig, usok lang at halamang gamot ni Mang Kepweng, sapat na. Hindi dahil trip nila, kundi dahil wala talaga. Matindi ang init sa lugar nila at ayaw nila sa modern life. Pero solid ang kultura, hindi sila nabubura ng kahirapan. Kahit kaunti ang gamit, buo ang pagkatao. Sa prinsipyo ng Himba, pwedeng mawala na ang lahat, huwag lang ang dangal. Sa pang-apat, Mongolian nomads. Sa Mongolia, bossing, hindi mo alam kung anong season pagising mo.
Nabubuhay sila sa lugar kung saan isang araw nagyeyelo ka. Kinabukasan, sinusunog ka na ng araw. Pag namatay ang hayop, game over, wala nang income. Nakatira sila sa jail. Mukhang simple pero ang buhay nila hardcore survival. Walang ayuda, walang benepisyo. Sa pangatlo, Bakchari. Bossing, ito ang nomads na hindi nag-hiking. Lumilipat sila ng existence. Buong pamilya na sa bundok. May bata, may matanda, may kambing, lahat dala. Walang excuse, walang next time na lang. Kasi pag hindi ka sumabay sa season, guto mga abutin mo. Tumatawid sila ng ilog na parang normal lang. Isang maling tapak, sasalpak ka sa bangin. Walang rewind, walang sorry. Ang buhay Bakchari, pagod ka pero buhay ka. At buong pamilya, kahit wasak ang tuhod. Sa top 2, Tuareg. Nabubuhay sa Sahara Desert, kung saan ang araw ay parang may personal na galit sa tao. 50 degrees Celsius ang init. Matagpuan sila sa North at West Africa. Puro buhangin, araw at katahimikan na nakakatakot. Isa sila sa pinakamatandang nomads ng Sahara. Daang-daang taon ng camel caravans at survival. May populasyon na humigit kumulang 2 hanggang 3 milyon. Marami, pero ang tunay na nomadic Tuareg, unti-unti nang nauubos. Kilalang kilala sila bilang blue people dahil sa asul na damit na kumakapit sa balat. Fashion at protection na rin sa araw. Ang tubig dito parang may serial number. Bawat lagok para may kasamang dasal na sana hindi pa to last. Chill lang sila, tahimik, matibay, parang sanay na sanay sa parusa ng mundo. At ang ating top 1, Nenats. Welcome sa lugar na pag dumighay ka, nagyeyelo ang hininga mo. Ito ang Nenats, mga taong pinanganak na parang may kontrata sa lamig. Madalas minus 50 degrees Celsius. Sa lamig na to, ang sipon mo pagbagsak, kulangot na. Ang bahay nila tent lang. Natutulog sila na parang frozen chicken sa grocery. Matatagpuan sila sa hilagang Russia na puro yelo at malamig na hangin. Isa sila sa pinaka old school nomads ng Arctic. Libu-libong taon ng reindeer herders. Mga 40,000 pataas ang kanilang populasyon. Hindi marami pero sobrang tindi. Ang bahay nila, tent na gawa sa balat ng reindeer. Lipat bahay sila kahit may snowstorm. Hindi pwedeng mamaya na. Kasi pag nag-chill ka, baka mag-chill na sila ng forever. So yon, habang tayo minsan may choice na sumuko, may mga taong wala man lang choice kundi laban agad. Walang comfort, walang reset. Buhay lang ang puhunan. Kung na-real talk ka, huwag kalimutang mag-like, share at mag-subscribe. Shout out Cuevas family from Imperial Homes, Santo Tomas, Batangas. Dandy Cercado from North Iloilo. Brianna Hope from Laguna. Jogan Palaganas ng Manawag, Pangasinan. Domingo Sebastian ng Dubai. Muhammad Ismael. Team Cuyako is from Bohol, Alicia, La Hacienda, Sepulveda Farm. Edgar Elizalde. Axel Jetrick Lazalita. Wilson Ascano from Bulacan. Marlon Ambong ng San Juan, Binalbagan, Negros Occidental. Bismar Jonel from Juban, Sorsogon. Kay Lonimar Resula. Fred Morgan from South Korea. Lester Arcelona. At kay Gloria Gabo from Muntinlupa. Salamat sa panonood, hanggang sa muli.